Ayan. Good morning mga, ano ba tawag sa atin? Ka-rice? Extra rice? Surprise. Ayan, sige. Good morning mga youth ng OCWMMI! Ayan. Good morning sa atin, Rice Youth Ministry. Press ka rice na lang, extra rice. Ano ba talaga? Ayan, sige. Kamusta ang biyahe? Sino dito yung mga maagang nagising? Eh, Sino yung di na natulog? Sino di na naligo? Malamig. Proud. Yeah. Yan. Una sa lahat, maraming salamat sa inyong pagpapaunlak, sa effort na binuhos nyo para umattend sa ating fifth na Inter-Youth Fellowship dito sa Dinayo nyo pa ang Pampanga. Maraming salamat sa pagpapaunlak. And yan, before we start, let me gauge the crowd. Sino dito yung may mga work na? Yan, yung may mga businesses. Yan. Sino dito yung mga fifth year or fourth year college na? Wow, nice. Konting kembot na lang. Yan. Sino dito yung mga senior high school? Sige. Medyo mahaba pa. Yung mga, anong tawag? Sino yung mga junior high school? Ay, good luck. Mahaba-haba pa. Ayan, sige. Sino pa ba? Sino dito yung ikakasal na? Eh, congrats. Ayan. Yan. So again, welcome sa ating pang-fifth na Inter-Youth Fellowship. Welcome sa OCWMMI Pampanga. Our theme for today is, ayan, nakikita nyo naman, New Horizons. Ayan. New Horizons. Youth on the Rise. So, ano ba ang horizon? 'Di ba? Ang hirap naman kasi nung patema natin ngayon. Ano ba yung horizon? Horizon, yun yung kung saan nagmi-meet ang sky at saka yung dagat. So ibig sabihin, magdadagat tayo. Amen? Parang ayaw nyo magdagat. Sige, wag na lang, dito na lang tayo. Okay? Figuratively, ito kasi yung limit nung natatanaw natin. Limit of our outlook, vision, yung tanaw natin. Yun lang yung limit. Parang see the line where the sky meets the sea. Yeah, it calls me. And no one knows how far it goes. Yan. Gaya ni Moana, hindi natin alam kung ano bang mayroon way past our horizons. Not unless we go out of our islands, yung mga isla natin or our comfort zones, and see what more God has to offer beyond our current positions. Ba? Isaiah chapter 43 verses 18 to 19. Here is our key verse. Pwede niyo po ba akong sabayan sa pagbabasa? Sige po. Verse 18, forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now, it springs up. Do you not perceive it? Yan. Hayaan yung simulan ko dito. Mga youth, part ng Rise Youth Ministry, mahal ka ng Diyos. Amen? Mahal ka ng Diyos at may maganda siyang plano para sa iyo. Amen? Amen. Maraming plano ang Diyos para sa iyo. Marami. God has prepared a lot of new horizons for you to cross and explore. Kaya lang, medyo mabilis ang ikot ng mundo. Amen? Nabibilisan ba kayo? Matatapos na yung January, di ba? Ayan. Mabilis ang ikot ng mundo. Kaya kailangan mong hindi tayo makausad kasi ang dami nating bitbit. Ang dami nating bitbit. Ano yung bitbit natin? Next, next nga po, ayan. Philippians chapter 3 verse 13 to 14. No, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us. Ito yung sabi ni Pablo, di ba? Ito yung ginagawa niya. Nagfo-focus siya sa isang bagay. Kalimutan na yung past at look forward to what lies ahead. Diba? Kadalasan sinasabi nating leap of faith. Sige, next po. Tingnan niyo yung picture. Yan.
Hindi ka makakaabante, hindi ka makaka-achieve, hindi mo makikita ang iyong new horizons kung hindi mo iiwanan ang iyong nakaraan. Amen? Amen. Kasi, gaya ng nabanggit ko, mabilis ang ikot ng mundo. Sobrang bilis ng paglipas ng panahon, 'di ba? Kaya kailangan bilisan din natin. Kailangan nating umayon, 'di ba? Kailangan natin sumabay kasi may iwan tayo. Pero hindi ka makakabante ng maayos, hindi ka makakasabay sa bilis ng panahon kung ang dami mong bitbit. Kung hawak-hawak mo pa rin yung mga hindi magandang bagay na nangyari sa iyo noong 2024, 2023, o mula nung ipanganak ka, yung unang tampuhan niya ng kalaro mo, kung bit-bit mo pa rin yun, hindi ka makakausad. Kailangan mong bitawan. Forget the past. Amen? Amen. Bitawan na natin. Sino dito yung may mga dala-dala pang mga sakit ng kahapon? Well, mga kapatid, mga youth, we do not invalidate that. Okay lang naman kung bit nyo pa. Kung bit nyo pa, ang daming bit. Kung bit nyo pa, okay lang naman kung dala-dala nyo pa. Pero our prayer is this, one day, makaya nyong bitawan para tuloy-tuloy na kayong makausad. Amen? Amen. Bitawan nyo na, di ba? Iwanan nyo yung past nyo. Sabihin sa katabi, bitawan na ang past. Ayan, di ba? Baliktarin mo, ikaw naman ngayon yung mang-iwan sa past, di ba? Ayan. And speaking of bitawan, di ba? Hindi lang yung nakaraan ang kailangang bitawan. Alam niyo, isa sa mga reason kung bakit hindi tayo makaabante kasi ang dami nating daladala. Well, totoo naman yan. Lalo na sa atin mga youth kasi sensitive ang time na to. Napakaraming ganap. Di ba? Papasok ka ng higher level of studies, di ba? From elementary to junior high, may senior high na, yung iba nag-college na. Yung iba na kabataan, mag-work na, di ba? Merong mga struggles sa relationship, di ba? Nagle-level up na yung mga kailangan nating intindihin. And sa dami ng iniintindi natin, madalas, hawak-hawak natin lahat, ultimo yung mga bagay na wala naman tayong control. Diba? Yun yung sakit nating kabataan. Pilit nating kinukontrol yung mga bagay na wala naman tayong control. Kaya hindi tuloy tayo makausad. Kaya lagi kong sinasabi sa mga youth dito, kung ano may pagdadaanan mo, kung kaya mong gawan ng paraan, anong gagawin? Ilaban. Diba? Ayun, yung mga sumagot, yun yung mga kahadel ko. Ayan. Kung kaya nating gawan ng paraan, ilaban. Gawan natin ng paraan. Pero kung wala ka namang magagawa na, bitawan. Bitawan natin kasi hindi tayo makakalakad ng maayos kung ang dami-dami nating bitbit. Okay? Diba? May mga bagay kasi na hindi naman natin kayang kontrolin. Wala na tayong magagawa. Halimbawa, umulan, kaya mo bang patigilin yung ulan? Di ba hindi naman? Kahit mag-sundance ka pa dyan, hindi naman talaga titigil yan. Wala kang parte para mapatigil yung ulan. Di ba? So halip na patigilin yung ulan, pati ka muna magpahinga, humigop ng mainit na sabaw. Di ba? Kasi nauubos yung oras, enerhiya natin sa pag-isip at pag-alaala ng mga bagay na wala naman na tayong magagawa. Kahit ubusin mo yung 4 na oras, 8 oras, isang buong araw, kakaisip kung anong gagawin. Kung wala naman na tayong magagawa, wala ding mangyayari. And yung sinasabi ko na bitawan, not necessarily iwanan mo na. Ang gusto kong sabihin, kapag sinabi kong bitawan mo na, ipagpasa Diyos mo na. Amen? Amen. Kasi kung wala kang magagawa sa isang bagay, ang Diyos mayroon. Amen? Amen. So, again, hindi lang yung nakaraan ang kailangan nating bitawan. Bitawan din natin yung mga bagay na wala naman tayong control, na hindi naman natin magagawa ng paraan. Bakit? Para ma-focus natin yung mga energy natin doon sa mga bagay na kaya nating gawin, kaya nating gawan ng paraan. Para hindi sayang. Kasi hindi tayo nakakausad, kasi doon tayo nakafocus sa hindi naman talaga uusad. Hindi tuloy tayo makamove forward, hindi tayo makaalis doon sa past, hindi natin makita yung horizon na naka-ready para sa atin.
Yan. Leave the past behind. Bitawan na. Yan. And mga kapatid, araw-araw kumikilos ang Diyos sa ating mga buhay. Amen? Hindi mo man ramdam, araw-araw kumikilos ang Diyos sa ating buhay. May ginagawa siya para sa future mo. Kasi again, ulitin ko, mahal ka ng Diyos at may maganda siyang plano para sa iyo. Amen? So ito ang tanong, may plano ka ba para sa sarili mo? Amen. Siyempre naman, kaya nga nag-aaral ka ng mabuti, di ba? Ng mabuti. Tama ba yon? Nag-aaral kayo ng mabuti? Parang hindi makasagot. Yan. Majority ng mga ating youth nag-aaral, di ba? Kaya lang, alam naman natin na ito yung number one na excuse ng karamihan ng mga kabataan na nasa church kung bakit sila nagle-lay low yan, sa ministry. Dahil nag-aaral daw sila ng mabuti. Yan. Same goes sa mga nagtatrabaho, di ba? Sa may mga businesses na. Ito yung reason kung bakit nagle-lay-low sila sa ministry. Kasi kailangan daw nilang mag-focus sa pag-aaral, kailangan kong tauhan yung negosyo ko, di ba? Kailangan ako sa trabaho, kailangan ko magtrabaho. Yan. Focus muna ako doon. Well, mga kapatid, hindi mo makukuha yung plano ng Diyos sa'yo kung hindi mo naman kasama ang Diyos sa pag-abot nito. Amen? Hindi mo makukuha ang plano ng Diyos sa'yo kung hindi mo kasama ang Diyos sa pag-abot nito. Okay? Don't get me wrong, di ba? We are not saying na hindi valid yung mga excuse na yan. Pero kasi mga kapatid, nanggaling na po ang iba sa atin dyan. Nanggaling na kami dyan. Di ba? Nanggaling na rin po kami dyan na may intindihan naman namin yan. Di ba? Sabi, yung madalas na reason nga okay na yan. Maintindihan ni Lord yan. Di ba? Yun yung number one na bala natin. Di ba? Okay lang. Bawi na lang ako sa Sunday. Maiintindihan naman ni Lord yan. Di ba? Again, hindi naman namin ina-invalidate yung gantong reasoning or excuses. But the thing is, meron kasi tayong mga actions na pwedeng gawin para ma-overcome yung mga reasoning na ito. Di ba? Kasi meron namang mga nanatili. Diba? Lahat naman tayo nag-aral. Lahat naman tayo nagtatrabaho. Diba? Karamihan naman sa church nagtatrabaho. Karamihan naman sa church may negosyo. Pero nanatili, hindi naman sila nawala. Hanggang ngayon, andito, kasama pa rin natin. Amen? So, yan. Pero maging malinaw. Ito yung gusto ko sa inyo sabihin. Kung darating yung point na talagang kailangan mong pagsabayin or mas need mong i-priority muna yung school mo, yung pag-aaral mo, yung trabaho mo, yung studies mo, okay lang naman, di ba? We understand. Ang isa lang yung hinihingi namin, give us this one thing. Huwag basta-basta mawawala. Amen? Magpaalam o magsabi. Kasi mahirap yung bigla kayong mawawala, tapos hahanapin kayo, tapos mahihiya pa kayo, ayaw nyo makipag-usap, ayaw nyo makipagkita. Nangangapa tayo pare-parehas. Amen? So sabihin sa katabi, huwag basta-basta mawawala. Yan. As a courtesy na rin sa ating mga leaders, sa ating mga pastors. Okay lang, maintindihan namin. Kasi may time naman kasi talaga na kailangan natin mag-focus. Halimbawa sa finals, di ba? Finals examination, di ba? Yung parang katapusan mo na din. Kailangan mo din naman mag-focus talaga. Well, naiintindihan namin. Kailangan lang magsabi. Amen? Kasi bigla-biglang nawawala, hindi namin alam kung ano nangyari na. And mga kapatid, mga youth, your leaders care dearly about you. They care about you. Pag nawala kayo, hinahanap kayo niyan. So, huwag nyo nang dagdagan yung iniisip ng mga leaders nila pastors. Magpaalam, magsabi kung kailangan mawala, kung kailangan mag-focus muna. Amen? Ayan. So, ano bang dapat natin gawin para kayanin pagsabay-sabay yung ministry? Ang dami kasi niyan Ministry, work, study, and for us to be able to reach new horizons in the presence of God. So, we need to plan ahead. Sabihin, magplano. Yan, magplano. So today, we will be talking about practical ways. Bibigyan ko ng 6 practical ways to reach new horizons with God. Kasi kung magkakaroon ka ng breakthrough, kung magta-traverse ka into new horizons, baliwala kung hindi mo kasama ang Diyos. Amen? So it is important na kasama natin ang Diyos. Yan. 6 lang naman, reaching new horizons with God.
Lahat tayo may planos para sa future natin. Amen? Meron ba ditong walang plano para sa future nila? Wala naman siguro. O baliktarin natin yung tanong. Sino dito yung may plano para sa future nila? Paano yung iba? Ganda-ganda na lang. Basta may raos lang yung araw. Hindi. Well, I believe lahat tayo may plano para sa ating mga future. Amen? Yan. Gusto nating makatapos ng pag-aaral, sino ba namang hindi? Wala namang pumasok sa school tapos sabihin, okay na ako hanggang grade 8, pwede na yon. Di ba hindi? Ang ini-aim natin is makagraduate, di ba? Gusto nating magkaroon ng magandang trabaho, di ba? Or kung papalari, magkaroon ng negosyo. In 5 or 10 years, magkaroon ng sariling bahay, magandang sariling bahay, di ba? Sasakyan at bumuo ng pamilya. Well, lahat tayo merong mga plano sa buhay natin. Pero ito ang nakakalungkot. Tanungin nyo minsan yung sarili nyo, nasaan si Lord sa plano natin? With all honesty, tatanungin ko kayo, sino dito yung kasama sa pagpaplano ng future yung ministry nila? Yan, praise God. Maraming salamat sa buhay ninyo. Sige, palapakan natin ang Diyos. Yan. Nakasama ba sa mga pinapangarap or plano mo yung magiging successful ka sa ministry mo? Yan. Sumagi ba sa isip mo na in 3 years, 5 years, care leaders ka na rin, humahawa ka na rin ng care group, ng cell group? O okay na yun, may nag-aalaga naman sa akin, okay na yun. Yan. In the future, isa ka ng ministry leader, di ba? Worship leader ka na, nagtuturo ka na, di ba? Ikaw na yung may hawak ng isang ministry, nagtuturo ka na sa children. Sumagi ba sa isip niyo yun? Kasama ba ang Diyos sa ating pagpaplano? Yan, amen. Marami tayong plano, pero huwag naman sana nating iwan ang Diyos, iwan ang gawain ng Diyos sa pagpaplano natin. Kailangan kasama yung ministry. Kasi mahirap naman kung puro sarili lang natin yung una. Tapos, tsaka na dyan kapag okay na, kapag stable na ako. Tsaka na ako mag-focus sa ministry pagka-graduate ko. Students, mag-work ka pa. Tsaka na ako mag-focus sa ministry kapag stable na ako. Kapag nag-retire na ako. Tsaka na ako mag-focus kapag okay na ako sa finances ko. Well, mga working natin nakasama, magkaka-family pa kayo. Tsaka na ako mag-focus sa paglilingkod kay Lord kapag okay na yung mga anak ko. Kapag nakagraduate na yung mga anak ko. Nako, magkakaapo pa kayo. Kailan pa? Diba? So dapat, ngayon na. Huwag nating, isama natin lagi ang Diyos sa ating plano. Diba? Kasi, kawawan, parang ang lungkot naman. Ang lungkot naman. Ang taas-taas ng plano natin sa sarili natin, ang ganda-ganda ng plano natin sa sarili natin, hindi man lamang sumagi sa isip mo na kapag nagkatrabaho na ako, ayos, magkakaroon na ng bagong gamit, yung church magpo-provide ako. Sumagi ba sa isip natin yon? Yung mic namin, papalitan ko pag nagkatrabaho ako. Diba? Sumagi ba sa isip na yon? Well, mga kapatid, isama natin ang ministry, isama natin ang church, isama natin ang Diyos sa ating mga plano sa buhay. Amen? Amen. Yan. Sige pa, palakpakan natin ang Panginoon. Yan. Busy pa ako sa studies. Kailangan ko kasi mag-work. Kailangan ako sa negosyo ko. Mga kapatid, iwasan natin yung excuse na yan. That is not a valid excuse. Diba? Kasi lahat, gaya na nabanggit ko kanina, lahat nagkatrabaho, lahat nag-aral, lahat nagkanegosyo, lahat nagkapamilya, marami namang nanatili at patuloy na naglilingkod sa Panginoon. So, dalangin namin, ikaw, yung katabi mo, lahat tayo dito, magpapatuloy sa ministry ni Lord kahit na nag-aaral, kahit na nagkatrabaho, kahit na bumuo ng pamilya, kahit na magnegosyo. Amen? Amen. Yeah. Always bear this in mind, mga kapatid. Tandaan nyo to. For as much as hindi dapat natin mapabayaan ang pag-aaral o ang ating trabaho o ang ating negosyo dahil meron tayong ministry, hindi rin naman natin dapat mapabayaan ang ating ministry dahil nag-aaral tayo,
dahil nagtatrabaho tayo, dahil meron tayong pamilya. Dapat balanse lang. Amen? Ayan, balanse lang. Amen? O study na lang, tapos tsaka na mag-minister. Or ministry na lang, wag na magtrabaho, wag na mag-aral. Diba? Ayaw din naman natin yon. Dapat balanse. Sabihin sa katabi, dapat balanse. Ayan. Balanse lang dapat. Kaya naman today, we will be dealing with this by planning ahead. Kailangan kasi nating magplano for us to balance our ministry, work, and study, and for us to be able to reach new horizons with God. Ayan. Totoo naman, hindi ito madali, di ba? Madali bang humawak ng ministry? Sa mga may ministry, madali bang humawak ng ministry? Di ba? Hindi. Totoo naman hindi naman talaga madali. Mahirap. Pero may isa pa akong tanong, sagutin niyo to. Masaya bang maging part ng ministry? Amen. Yan. Masaya bang maging part ng ministry? Amen. Mahirap pero masaya. Tough but is definitely worth it. Amen? Parang nawala. Amen? Ayan. Kaya naman magpatuloy lang tayo sa ating paglilingkod habang tayo nag-aaral, habang tayo nagtatrabaho, habang bumubuo tayo ng family, habang tayo ay nagnenegosyo. Sigurado naman may mas magandang plano ang Diyos sa atin. Amen? May plano tayo sa buhay pero mas maganda ang plano ng Diyos para sa atin. Amen? Amen. And as the Lord promised in Isaiah chapter 60 verse 22, yan. Doon na lang tayo sa letter B. Yan, yung pinaka-pamoso dito sa verse na to. At the right time, I, the Lord, will make it happen. Yan. Ang Diyos ang bahalang magtumupad sa mga plano mo. Again, walang masamang magplano. Ang masama ay hindi mo isama ang Diyos sa mga plano mo. Amen? Yan. So isama mo lang kapatid ang Diyos sa plano mo at sigurado, the Lord will make it happen. Kailan? At the right time. Yan. Baka naman kasi hindi pa oras, kaya hindi mo pa nakukuha. Amen? So magpatuloy lang tayo sa ating paglilikod. So intro pa lang yon, let's begin. Yan. Bigyan ka kayo ng 6 practical ways to reach new horizons with God. Yan. Number 1 is plan properly. Yan. Narrow your focus. Be specific. Again, lahat tayo may plano, di ba? Pero ang tanong, proper ba ang pagpaplano mo? Di ba? Ang unang step para maging matugumpay ang plano mo is to plan properly. Sabi nga ni Zig Ziglar, next po, yan. A goal properly set is halfway reach. Yan. A goal properly set is halfway reach. Kapag maayos ang goal mo o ang plano mo, look at that. Anong sabi? It is already halfway reached. 50% na daw. So ano ginawa nung katabi mong intellectual? Nagplano ng 2 beses para 100%. Tama ba yun? Tama naman, 100% drawing yung plano mo. Yan. So bibigyan ko kayo ng halimbawa ng plano na hindi natin properly set, kaya di natin ma-accomplish. First things first, noong January, pagpasok ng January, sino yung may mga New Year's resolution? Sino yung ubos na yung New Year's resolution kasi walang natupad? Diba? Yan, first things first, yung ating mga New Year's resolution. Sino dito yung nakatapos na nakatupad ng New Year's resolution? Yung nagawa talaga niya whole year. Meron ba? Good for you kung nagawa mo. Yan. Masyado kasing general kadalasan yung ating mga New Year's resolution, kaya hindi natin natutupad. Halimbawa, number 1 na New Year's resolution ng karamihan, magpapapayat na ako, magda-diet na ako. Hanggang ilang kilo? Diba? Ilan ang ibabawas mo? Mag-iipon na ako. Magkano? One of the keys to planning properly is to narrow your focus. Be specific. Yan. Mga kapatid, a plan is like a prayer. Tandaan niyo po yan. Philippians chapter 4 verse 6 says, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Yan. Look at that. The Bible tells us na when we pray, we need to be specific daw. Tell God what you need, ang sabi. Tell God what you need. Sabihin mo sa Diyos kung ano yung gusto mo. Huwag kang mahihiya. Bakit? Kapatid, tatay mo yung kausap mo.
tatay mo yung hinihingin mo. Kaya lumapit ka with confidence. Alam niyo mga kapatid, one of the reasons kung bakit feeling natin, hindi binibigay ni Lord yung mga prayers natin kasi hindi tayo specific humingi. Yan. Halimbawa, pinag-pray mo na makakuha ng mataas na grades. Ngayon, nakakuha ka 89. Mataas na ba yon? Di ba? Mataas na yun, di ba? Okay na yun. Ang hirap na kunin yung dati eh. Pero ang gusto mo pala kasing grade, 95. So you see, kaya nagtatampo ka, sabi mo, Lord, sabi ko gusto ko ng mataas na grade, bakit 89 lang naman? Mga kapatid, mataas na yung 89. Di ba? Pero gusto mo pala 95. Bakit kasi hindi yun yung hiningi mo? Di ba? Sabihin mo sa Diyos kung ano yung gusto mo. Di ba? It is not just for the Lord to work para ikaw din mag-work. Kasi sino bang naghingi ng grade na 95 na natulog lang kinagabihan bago yung exam? Meron ba? Wala naman, di ba? So ikaw din, sabihin mo sa sarili mo kung ano yung gusto mo. Di ba? Kaya pala hindi maibigay ni Lord yung gusto mo kasi ikaw sa sarili mo hindi mo alam kung ano yung gusto mo. Diba? Tell God what you need. Sabihin mo sa Kanya, have the confidence. Again, tatay mo yung kausap mo. Diba? Tell God what you need. Have the confidence na lumapit. 1 John chapter 5 verse 14 to 15 says, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything daw according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, ano daw yung sunod? Pakibasa nga po. Whatever we ask, we know that we have what we asked of Him. Yeah. Anything. Huwag tayong huminto doon. Anything according to His will. Yan. Kaya nga diba, we end our prayers lagi na, let your will be done. Yan. O sinasabi nyo lang yun, pero hindi nyo naman talaga tanggap kapag hindi yun sa inyo yung nangyari. Diba? So you have to mean it. Ano mang hingin mo na ayon sa Kanyang will, ibibigay niya ito. Diba? Whatever we ask, we know that we have what we have asked of Him. Yan. Huwag kang mahihiya. Again, tatay mo yung nilalapitan mo. Lord, gusto ko ng grade na mataas, 98, para with highest honors na. With highest honors na ba yung 98? O, yan. 98 para with highest honors na. Lord, uno lahat. Uno lahat ng gusto kong grades, di ba? Sabihin mo, humingi ka. Lord, tulungan niyo po ako makaipon ng 20,000 ngayon. Di ba? Ngayong 2025. Sino dito yung mga gustong makaipon? Yan. Sige. Sabihin nyo, humingi kayo ng tulong sa Diyos. Di ba? Na, Lord, tulungan niyo po akong madisiplina ang sarili ko na makaipon ngayon. Nang magkano? Kasi baka hindi niyo sinabi kung magkano. Nakaipon ka ng 150 pesos by the end of 2025. Nagtatampo ka pa, hindi mo naman sinabi kung magkano. Diba? Sabihin mo, Lord, 20K talaga yung target ko ngayon eh. Diba? Yan. Sabihin mo rin sa sarili mo para alam mo kung ano ba talaga yung gusto mo. Yan. Again, be specific in setting a goal or plan. Bakit? Kasi the more specific yung sineset natin na goal, the easier it is to formulate a plan or to come up with actionable steps to achieve the thing that you want. Diba? Para mas mailatag mo kung ano yung gagawin mo para matupad yung mga plano mo. Dahil kung sa una pa lang, malinaw na ang plano mo, mas madali nang gumawa ng mga action para magawa mo ang mga ito. Diba? A little while ago, nabanggit natin na a plan is like a prayer. Well, let's scratch that. Barahin nyo na yung mga naisulat nyo. A plan is a prayer. Yun na, ilagay nyo. Ang plano ay isang panalangin. A plan is a prayer. Amen? Amen. Will everyone here agree na kung ano yung nasa plano mo, siya rin naman yung prayer mo? Tama? Tama ba? Yan. Plan mong makatapos ng pag-aaral with flying colors, di ba? Hindi ba prayer mo rin yon? Plan mong magkabahay, lupa, sasakyan, hindi ba prayer mo din naman yon? Yeah. And I hope na plan nyo rin maging successful sa ministry mo, di ba? Prayer po ba natin yon? Siyempre, prayer natin yon, di ba? O kami lang. Prayer nyo rin bang maging successful sa ministries? Parang ang hina. Prayer nyo din bang maging successful sa ministries? Kukulangan pa rin ako eh. Prayer nyo rin bang maging successful sa ministries? Amen. Yeah.
I hope hindi lang kayo nag-amen para tumigil na ako katatanong, di ba? I hope nag-amen kayo kasi plano nyo talaga. You mean it. Yan. And just like any other prayers, if you want that to happen, syempre hindi naman pwedeng puro si Lord lang, 'di ba? Kailangan nating kumilos para matupad ang mga ito. Yan. Which brings us to the second point. Ito na yung pangalawa. Yan. Ano ulit yung una? Yan. Yan. Practical ways to reach new horizons. Yung una, plan properly. Kapag tama ang plano, madaling aksyonan. Pangalawa, act on your plans. Yan. Do it with the right mindset. Mindset ba? Yan. Plan to reach your goals. Yan. Alam na natin to, but in case nawawala sa isip nyo, let me remind you this. Kagaya na banggit ko kanina, mahal ka ng Diyos at may maganda siyang plano para sa'yo. Amen? Parang ayaw nyo. Mahal ka ng Diyos at may maganda siyang plano para sa'yo. Amen? Amen. Jeremiah 29:11. Alam ko, kabisado nyo naman to. Wala po dyan, pero alam nyo naman to. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Yan. May magandang plano ang Diyos para sa'yo. Katulad ng tanong ko kanina, ikaw, may plano ka ba para sa sarili mo? Nasagot na natin yan. Of course, meron naman. And gaya ng lagi namin binabanggit, lahat tayo may plano para sa future natin. And I'm sure maganda yan. Sino dito nagplano ng hindi maganda para sa sarili? Wala naman, di ba? Lahat tayo, ang plano natin sa sarili natin is maganda. Pero alam mo kung ano yung mas maganda? Kung ano yung gagawin ng Diyos sa buhay mo. Kung ano yung plano ng Diyos sa buhay mo. Amen? Amen. Yan. Well, kung gagawin mo yung plano na yan, mas maganda. Kasi hindi pwedeng plano lang. Diba? Plano ko mag-ipon. Tapos gumastos tong gumastos. Plano kong magbalik alindog. January 8 pa lang, nasa Samji na. Yeah. Yeah. Walang kwenta ang napakagandang plano kung hindi natin lalakaran. Amen? Yeah. The act of planning is easy. Sobrang dali magplano. Siyempre, sa'yo pa nga magplano, di ba? But acting on the plan isn't. Hindi madaling simulan ang mga plano natin. Napakadaling magplano. Masarap magplano, di ba? Lalo na pag with feelings ka magplano, di ba? Di ba tama naman? Sino dito yung nagpaplano tapos malungkot? Meron ba? Paplano ako makaipon para makagala, makapagdagat, makapag-beach naman ako sa by the December. Diba? Meron bang malungkot na nagplano? Di ba wala naman? May example, plan mo waging with highest honors. Di ba binivisualize mo, hawak mo na yung certificate, di ba? Naka-My Day na nga, di ba? Alam mo na yung ika-capture mo, di ba? Alam mo na yung verse na lalagay mo sa My Day mo, di ba? Kasama dun sa picture ng certificate mo na with highest honors, di ba? Kapag ka plano mag-ipon, di ba, binivisualize mo na hawak mo na yung gusto mong bilhin na pinag-iipunan mo, di ba? Gusto mo magkasasakyan, di ba, binivisualize mo na pinaflex mo na yung bago mong kotse, di ba? Picture dito, yan. Plano mo magka-business, di ba, binivisualize mo na inuutusan mo na yung secretary mo na tawagan mo nga si mag-set ka ng meeting, di ba? Hindi naman tayo nagpaplano for the bare minimum, di ba? And kapag nagplano tayo with feelings, kasi nga gusto natin mangyari yung mga plano natin. Yeah. Plano mo maging mayaman, di ba? Binivisualize mo na low-key ka lang, di ba? Tapos, basta-basta mo na lang bibilin yung mga gusto mo sa harap ng mga taong walang believe sa'yo. Di ba? Gulatin mo sila. Bili ka agad ng, Bili ka agad ng S25 Ultra mamaya. Di ba? Yeah. Yan. Plano mo maging part ng music ministry. Di ba binivisualize mo, tumutugtog ka na dito, bringing the congregation to the highest praise. Di ba? Hindi naman tayo nagplano just for the bare minimum. And di ba kapag nagplano tayo, ang sarap sa pakiramdam. Kasi may nilook forward tayo. Pero mga kapatid, here's the deal. Your goal without an action is just a dream. Pangarap lang yon, hindi yan plano. Kaya ang tanong, anong gagawin mo para mangyari ang mga ito? Ang gagawin mo, yung number 2, act on your plans.
Magplano with feelings, and then let's revisit the feelings para maging motivation mo kapag ka nahihirapan ka na and act accordingly. Yan. Don't just simply act on your plans, dapat plan for your acts also. Dapat alam mo rin yung gagawin mo, alam mo rin yung mga gagawin mo para maisakatuparan mo naman yung mga plano mo. Hindi pwedeng basta may plano ka lang tapos bahala na kung ano gagawin. Pwede na yan. Gusto ko makaipon, pwede na yan, 20 na yan, 20 din yan, di ba? Dapat, kung malinaw ang plano mo, malinaw din dapat yung mga gagawin mo para makamit ang mga ito. Well, ano nga ulit ang ating plan, di ba? Ang ating plan is to be able to reach new horizons with God. Yan, yan yung gusto nating takbuhin ngayon. We want to reach new horizons with God. Para magawa mo ito, ano ba yung dapat nating gawin? Number 1, pakisulat nyo to. Number 1, plan ahead. Yan. Plan ahead. Plan your week. Let's start at the small level. Plan your week. Yes, your whole week. Kasi hindi lang naman natin kasama ang Diyos, hindi lang naman tayo nasa ministry kapag Sunday or kapag may prayer meeting lang. Diba? Hindi tayo Christian kapag nasa church lang. Amen ba? Again, being a Christian is a way of life. Hindi tayo Christian kapag nasa simbahan lang tayo. Hindi tayo Christian kapag kakilala lang natin na Christian din yung kaharap natin. Christian tayo sa loob at sa labas ng church. Amen? Sino dito yung kapag kumakain sa labas, nagpe-pray pa rin? Kahit fries lang ang binili. Diba? Christian ka pa rin kahit nasa labas ka. Yung values mo sa church, dapat values mo rin sa labas. Okay? So, I diverse. Ito yung gusto kong sabihin. Plan your week. Kasi most often than not, alam mo naman na yung mangyayari sa week mo, di ba? Alam mo na kung meron kang deadline sa work mo. Alam mo na kung meron kang quizzes, di ba? Alam mo na kung ikaw yung tatayo dito sa harapan. Alam mo na kung ano yung gagawin mo sa ministry mo. So, plan your week. Alamin na natin kung ano yung mga dapat nating gawin and paglaanan na natin ng oras kung ano yung dapat nating paglaanan. Allot a time for your study kung kailangan mo mag-aral. Allot a time for your work kung kailangan mo mag-work. And allot a time for your ministry. Hindi pwedeng pag Sunday kung ano na lang yung matira, okay, game. O kaya pag Saturday, after ng studies natin, okay, game, practice na. Ito na, sa'yo na to, Lord. Ito na yung Saturday ng gabi, sa'yo na to. Tapos Sunday morning, during praise and worship, during the Sunday service, sa'yo to, Lord. Tapos pag-uwi, ako na muna ulit, di ba? Paglaanan natin ng oras. Pagka kailangan sa work, mag-work. Pag kailangan sa school, mag-focus sa school. Pag kailangan sa ministry, mag-focus sa ministry. Again, dapat balanse tayo, di ba? Number 2 is do things one at a time. Isa-isa lang. Ito yung reason kung bakit karamihan sa atin hindi makaabante. Ang dami nating hawak-hawak. Gusto nating matapos lahat ng sabay-sabay. Ilan ba ang katawan mo? Ilan ba ang katawan mo? Isa. Sino dito dalawa nahahati yung katawan? Wala naman, di ba? Oh. So do things one at a time. Isa-isa lang. Kung kailangan mag-review para sa isang specific subject, mag-review ka for that specific subject. Diba? Yun lang. Huwag mo munang intindihin yung ibang subject. Bakit? Nagre-review ka ng calculus pero iniisip mo yung magiging presentation mo sa business communication. Ano nang nangyari? Nagkahalo-halo na. Hindi na productive. Bakit? Kung sanang nakafocus ka ng 30 minutes o 1 hour sa pag-review ng calculus, nakapaglaan ka pa sana ng 1 hour para pag-prepare sa business communication class mo. Diba? Dahil sabay mo silang iniisip, 2 oras na, hindi mo matapos-tapos yung calculus mo. Diba? Sayang yung oras. Do things one at a time. Isa-isa lang. Sabihin sa katabi, kalma lang. Kalma lang. Yan. Oo, madami tayong gagawin. Marami tayong kailangan ayusin. Marami tayong kailangan tapusin. Pero isa ka lang. Diba? Kalma lang. And katulad ng lagi kong sinasabi sa mga youth, magpahinga kung kailangan magpahinga. Bakit? Hindi ka makapag-function ng maayos kapag pagod ka.
Diba? Minsan, pag pinipilit mo yung sarili mo na gawin yung isang bagay, dahil pagod ka, yung 2 oras lang dapat nating gagawin, inaabot tayo ng 4 na oras. Bakit? Kasi nga, hindi naman 100% functioning yung sarili mo kasi pagod ka pa. Diba? Tsaka na ako may magpapahinga kapag natapos na, mga kapatid, hindi matatapos lahat ng kailangan mong gawin. Merong bago at bago. Diba? May exam ka bukas, magpapaquiz pa yung minor subjects nyo. Diba? Hindi natatapos ang kailangan gawin. Wag niyong sabihin na sa Sabado na ako magpapahinga. Huwag ganun. Baka magkasakit kayo, lalo kayo hindi nakapag-focus sa pag-aaral niyo. Amen? O, sabihin sa katabi, magpahinga kung kailangan. Ayan. Wag tayong gawa ng gawa kasi baka one time, pag hawak mo sa pinto ng church, tumagos ka na. Diba? Ayaw naman natin yun. Okay? Magpahinga kung kinakailangan. One at a time. Kalma lang. Sabi nga sa Ecclesiastes chapter 3 verses 1 to 8, yan, there is a time for everything and a season for every activity under heavens. Yan. A time to be born, a time to die, a time to plant and a time to uproot, a time to kill and to heal, to tear down, to build, to weep, to laugh, to mourn, to dance. Next po. Ayan. Meron din oras to scatter stones and then to gather them, to embrace and to refrain from embracing, to search, a time to give up, diba? A time to keep and a time to throw away, a time to tear and to mend, to be silent, to speak, to love, to hate, and a time for war and a time for peace. Merong oras para sa lahat ng bagay. Paglaanan natin. There is a time for study, mag-aral ka kung oras ng pag-aaral. There is a time for work, magtrabaho ka kung oras ng work. There is a time for your devotion. Mag-devotion ka kung kailangan mong mag-devotion. Diba? Meron man time for devotion? Meron time para, sa amin we call that journaling. Diba? May time ba para mag-journal? Parang wala akong marinig na sumasagot. Yan. Sino dito yung nakapag-devotion pa araw-araw? Ay, araw-araw ba yun? Kala ko before Sunday lang. Diba? Araw-araw pala yun. Yan. Sino dito yung merong oras para mag-devotion araw-araw? Yan. I hope and I pray na bawat isa sa atin makahanap ng oras para dito. Yan. Number 3, yan. Set time for your school works, for your work, and for ministry. Again, isa-isa lang. Another thing, kaya feeling natin, hindi natin kayang balansehin, is because wala tayong specific time para sa kanila. Halo-halo na. Halimbawa, ayan, magjo-journal, ayan, or magde-devotion, kung yun yung term na gamit nyo. Wala kasi tayong specific time na inaalat. So, kailan ka magjo-journal, kailan ka magde-devotion. Diba? Pagtapos ka na sa mga school works, paano kung 11 p.m. ka pa natapos? Diba? Tapos, need mo pang gumising ng maaga. So, bukas na lang pagkagising, bawi na lang ako, 2 na lang yung babasahin ko. Paano, dahil pagod ka, late ka nagising, mamaya na lang ulit after school. And the cycle continues. Mga youth, Rise Youth Ministry, make time. Make time. Huwag kang magbigay ng oras. Gumawa ka ng oras para sa Diyos. Amen? Amen. Make time. Set a specific time. At syempre, sundin mo. Di ba? Naglaan ka nga ng oras. Lord, 8:30 p.m. ako magde-devotion. Hindi mo naman sinunod. Naglaan ka lang. Sabi kasi, make time daw eh. Di ba? Hindi. Sundin mo syempre. Act on your plans. Di ba? Sabi mo, 8:38 to 8:45 ka mag-journal, tapos pagdating ng 8:25, nag-scroll ka pa rin ng newsfeed mo. Diba? Tapos pagtatak ng 8:30, di mo napansin, 8:31 na pala. Sabi mo, hindi, saktong 8:35 ako magsisimula. Scroll ka pa rin, diba? Tapos, pagtingin mo sa oras 8:37, hindi, 8:40 ako magsisimula. Di ba ganun kasi tayo, nira-round natin yung oras, gusto natin sakto pa magsisimula tayo. Tapos ayun, hanggang nakatulog, nakaka-scroll, hindi na nakapag-devotion, hindi na nakapag-journal. O kaya, mag-review ka pa pala, may gagawin ka pa pala. So ano nang nangyari? Diba?
wala nang nangyari, wala nang naganap. Di ba? Magplano ka, sundin mo din. Di ba? Sabihin sa katabi, sundin ang plano. Ayan. Plan A, Plan B, huwag ka na makarating ng Plan Z. Sundin agad ang plano. Ayan. And number 3, pangatlo tayo, how to reach new horizons with God. Ayan. Number 1, plan properly. Magplano ng maayos. Number 2, act on your plans. Gawin mo. And number 3, set realistic goals. Ayan. Factor in reality. Build your discipline. Ayan. Isa sa karaniwang dahilan kung bakit walang natutupad sa mga plano natin kasi feeling natin, ang simple-simple lang ng plano natin pero hindi pala makatotohanan. Diba? Bakit? Kasi there is this thing called reality and it slaps so hard, especially when you are not prepared. Diba? Kaya yung iba nagugulantang pagtungtong ng college, ganito pala. Yung iba nagugulantang pag nag-work na, ganito pala. Kasi merong reality. Diba? I remember nung bata pa ako, binabanggit ko sa sarili ko, paano kaya sila hindi nakakaipon? 30,000 sweldo nila sa isang buwan. Siyempre, na-compute ko na yun, 360,000 sa isang taon. Ang dami na nilang pera, pero nagtrabaho ako, yung 30,000, siguro may 300 na matitira para sa'yo. Kasi reality check. Diba? Magbibigay ka sa bahay, magbibigay ka sa parents, magsasagutin mo na yung bills, or nagkatrabaho ka na, nakaasa ka pa rin ba sa parents? Hindi, di ba? Mayroong reality. I-factor in natin yung reality. Kasi kung hindi ka prepared, masyadong masakit manampalang katotohanan. Tandaan niya. Yeah. Bibigyan ko kayo ng number 1 na plano. I think karamihan, siguro sa generation namin, karamihan pinlano na to eh. Mahirap maabot pero mukhang normal lang. Kapag 25 years old na ako, kasal na ako, meron na akong family, meron na akong bahay at lupa, may kotse na rin ako. Diba? Normal lang pakinggan. Diba? Pero ngayon, anyari, 26 na, 27 na, parang wala pa rin nangyayari sa buhay. Bakit? Hindi na factor in ang reality. Hindi na factor in ang realidad ng buhay. So, magsiset tayo ng realistic goals. Tapos, i-factor in mo rin yung reality. Kasi minsan mukhang simple lang pero ay sobrang hirap palang gawin. Yeah. Yun yung isang reason kung bakit hindi natutupad yung mga plano natin. Kung bakit hindi tayo makaabante. Kaya kung gusto mong mabalanse yung ministry mo, yung work mo, yung studies mo, set a realistic goal and plan accordingly. Diba? Magplano ka na magagawa mo talaga. A plan to focus only on your studies, on weekdays, yan, di ba? Meron yan eh, sabi niya, weekdays study muna ako. Tapos, sa ministry sa weekend, di ba? Very good plan. Kasi, focus ako sa studies ko, Monday to Friday. Tapos, Saturday, Sunday. Ayos, maganda na yung plano ko. Pero in reality, hindi ka laging maluwag buong linggo. Di ba? Pagdating ng Saturday, kailangan pa bang gumawa ng schoolworks? Di ba? Kailangan pa rin. Pagdating ng Sunday, di ba, meron ka pang mga backlogs. Di ba? Kailangan pa rin. So, kung ganun ang gagawin mo, kung ititira mo lang yung weekends para doon sa ministry mo, para sa Diyos, para kay Lord, parang walang matitira sa atin. Again, dapat balanse. Di ba? Kung paano ka mag-effort sa studies mo, dapat ganun ka din mag-effort sa work mo. Kung paano ka mag-effort sa businesses mo, dapat ganon din tayo magbigay ng effort sa ministry mo. Amen? Yeah. Alam niyo, madalas, wala namang problema sa goals natin. Alam niyo kung anong problema? Nasa execution natin. Kasi again, di ba, wala namang nagplano ng hindi maganda. Di ba? Lahat ng mga sumasali sa Olympics, di ba, ang goal nila ay gold medal, 'di ba? Tapos minsan isa lang naman yung nananalo. Ibig sabihin ba sa kanya lang yung maayos na goal? Hindi. Wala namang nag-compete sa Olympics para magko-compete ako ng Olympics, bronze medal ako. Hindi. 'Di ba? Ang problema is nasa execution. Yeah. Kung paano natin gagawin yung plano natin. Kasi minsan, ito pa isang sakit ng kabataan, napakahilig magkumpara. Sino dito yung classmates ko ganun na, 'di ba? Buti pa yung classmates ko ganito na, 'di ba? Sila nag-aasawa na, sila parang ang tagumpay na, 'di ba?
Well, hindi nyo naman nakita kung ano yung ginawa nila, kung ano yung hirap nila para makarating doon sa punto na yon, 'di ba? Ang nakikita lang kasi natin kadalasan is yung success, 'di ba? Yung dulo na, yung reaping process na, yung pag-ani na, hindi natin napapansin kung ano yung hirap na dinaanan nila, 'di ba? Isa pa sa reason is masyado tayong mainipin kasi ang sakit ng generation natin, kailangan lagi may instant gratification. Ano 'yon, 'di ba? Hindi kumain paano ba? Nag-diet ng 1 linggo, gusto na walan agad ng 5 kilo. Pwede ba 'yun? Pwede ba 'yun, 'di ba? Siyempre hindi, 'di ba? Tandaan nyo, ang yelo, 'di ba? Kapag inalis mo yan sa freezer at malamig talaga, hindi yan agad matutunaw, 'di ba? Halimbawa na lang, iyan natin. Yung yelo, kapag nilagay mo diyan sa lamesa, tapos tinutukan mo ng electric fan, kahit tutukan mo electric fan, after 1 minute, hindi naman yan agad tunaw, 'di ba? After 2 minutes, hindi naman yan tunaw. Pero a point will come kung saan yung temperature ng room is ideal na enough para matunaw yung yelo. 'Di ba? And baka kasi wala pa tayo doon sa punto na yon. Kaya hindi pa natin nakikita yung mga gusto nating makita. Kaya tuloy tumitigil tayo. 'Di ba? Nag-exercise, nagbuhat, nag-gym, nakaka 2 weeks pa lang, gusto nakakapag-flex na ng biceps. Hindi ganun kabilis yun. Unti-unti, proseso. Sabihin sa katabi, proseso. Ayan, proseso yun. Huwag tayong masyadong mainipin. Ha? Sabihin sa katabi, huwag mainipin. Ayan. Gusto kasi natin agad, resulta ka agad. Kaya ito yung reason kung bakit humihinto ang ilan sa atin. Ang ganda-ganda naman ng mga ginagawa mo. Next week, kita mo na sana yung resulta. Kaya lang, dahil wala kang makita ka agad, huminto ka. Nainggit ka, nagkumpara ka doon sa mga okay na, sa may mga resulta na. Sayang, okay na sana, nangyari na sana, tumigil ka lang. Diba? Kaya sabihin sa katabi, huwag titigil. Yan, wag titigil. Yan. And number 4, yan, practical ways to reach new horizons. Pakibasa nga yung number 4. Yan, start today. Mag-start ka na ngayon. The perfect day to start is today. Yan. So ayan na nga, may plano tayo. Ready na ang mga gagawin natin para matupad yon. Medyo realistic naman, kaya naman. Ang tanong, kailan mo sisimulan? 'Di ba? Isa sa mga reason kung bakit hindi umuusad yung mga plano natin kasi lagi tayo naghahanap ng perfect time para simulan, di ba? Kaya lang pag tumating na yung oras, lagi tayong may nakikitang dahilan para hindi magpatuloy. Halimbawa, mag-iipon na ako pagbalik ng school. Yan. Hindi, ngayon, sige. Halimbawa, January 1, mag-iipon na ako ng 50 pesos a day. Day 1, 50 pesos. Check. Kasi may mga napamaskuhan pa eh. Di ba? Day 2, another 50 pesos. Check. Madaming napamaskuhan eh. Day 3, biglang may gastos. Day 4, kasi kakabalik lang from school, gumala. Day 5, wala na natira. So next week na lang ako mag-start. Di ba? Holiday nung Monday. Di ba? Tuesday, alanganin mag-start eh. May gastos din. Next week, Monday na. Yan. Yung Monday 12, January 12, parang mas maganda yata January 15 na ako magsimula. Hanggang sa umusad na ng umusad, December 1 na, hindi ka pa nakakapagsimula. Diba? Kakahanap natin ng perfect time, hindi tayo nakapagsimula. So, January na lang ulit. Sulat na lang ulit ako ng New Year's resolution. So, hindi. Magsimula ka ngayon na. Kung may plano ka, act on your plans today, right now. Yan. Yung devotion. Dati naman nagde-devotion ka, kailan mo balak bumalik? Diba? Bukas, after ng fellowship. Diba? Parang alanganin naman bukas, sa February 1 na. Diba? February 1. Hindi, February 3 pala para Sunday, Lord's Day ang simula. February 5 na kaya, o 15, o December 31 na. Para at least natapos mo yung taon ng devotion. Diba? Mag-start ka na ngayon kasi walang mangyayari kung hindi mo sisimulan. Kahahanap mo ng perfect time, hindi ka na makakapagsimula. Actually, hindi naman perfect time
hindi naman yung perfect time para mag-start yung problema, di ba? Ang problema is ang perfect attitude para mag-start. Kasi, would you agree with me na kahit na napaka-ideal ng circumstances, kung wala talaga sa isip mo na magsimula, hindi ka magsisimula. Di ba? Hindi ka talaga magsisimula kung ayaw mo. Kaya naman, the Bible reminds us in Ecclesiastes chapter 11, verse 4, yan. If you wait until the wind and the weather are just right, you will never plant anything and never harvest anything. Yan. Walang mangyayari kung hinahanap mo ang perfect timing. Hindi ka makakapagsimula. So master all your motivation that you have to start today. Sabihin mo nga sa katabi mo, start today. Do not procrastinate. Yan. Sabihin sa katabi, do not procrastinate. Yan. Ito yung number 1 na killer ng motivation natin. Yan. Pakibalik nga po ang procrastination. Yan. Ano ba ang procrastination? Yan. Procrastination is a noun. To. Ibig sabihin, it is the action of delaying or postponing something. Sa Tagalog, ito yung ginagawa ng katabi mo madalas. Yan. Yan yung procrastination. Scroll sa FB, tapos watch onte ng Reels, check IG, X na rin, one game muna, idlip 5 minutes, tapos pagising umaga na pala, OMG, late na ako, mamaya na lang sa kat gagawin. Yan. Yan ang perfect example ng procrastination. Sino yung ginagawa yung mga yon, yung mga nabanggit ko? Ayaw. Sige. Yan. Pakitaas nga yung kamay ng katabi na guilty sa procrastination. Proud ka pa, ha? Ikaw din, nakataas kamay pag-akat mo ng kamay ng katabi mo. Diba? Yan. Next week pa naman yung pasahan. Diba? Saturday ko na gagawin lahat. Diba? Sa Sunday pa naman kami magkikita ng leaders ko sa Friday ng gabi, bawiin ko lahat ng devotions na hindi ko nabasa. Diba? Yun yung mahirap. Isang episode na lang, tapos na. Diba? Pagkatapos ng huling episode ng season 1, cliffhanger. Diba? Gusto mo pa ulit panoorin. Ay, nako day, pukpukin na kita ng hanger, tumigil ka na. Stop procrastinating. Sabihin sa katabi, stop procrastinating. Kasi, alam nyo, yung mga 5 minutes na yan, okay lang naman, di ba? Kapag ka ba huminto ka ng 5 minutes, matatapos mo pa rin yung kailangan mong gawin? Matatapos mo pa rin ba? Hindi naman kasi pansin kasi maliit lang, di ba? Kapag ka isang beses late ka umuwi, okay lang naman sa family mo, di ba? Kaya lang kasi kapag nagko-compound yung mga hindi natin magandang habits, yung mga hindi natin magandang ugali, nakakasama na. Kasi kung every time gabi ka na uuwi, late ka na uuwi, mahirap na, baka magtampo na sa yung family mo. Diba? Kung every time na may kailangan kang gawin, magpo-procrastinate ka, 5 minutes, scroll lang muna sa Facebook. Tapos yung 5 minutes mo, naging 30 minutes na, magkakram at magkakram ka talaga. Diba? So, stop procrastinating. Gawin mo agad yung kailangan mong gawin. Diba? If you want to be able to balance your ministry, work, study, stop procrastinating. Dahil kung yung oras na nasayang mo sa kaka-procrastinate mo, inaral mo na lang, sayang, mas may time ka sana para sa mga ibang gawain mo. Kung hindi ka nag-procrastinate, hindi sana lumipad yung utak mo habang nasa church ka. Diba? Natapos mo sana yung assignment mo nung Saturday nung gabi. Ngayon tuloy, habang may nagpe-preach, iniisip mo kung ano gagawin mo sa assignment mo. Lutang ka tuloy. Nasa church ka, iniisip mo tuloy yung mga backlogs mo sa work, yung mga deliverables mo. Magsimula ka na ngayon, di ba? Ngayon pa lang na nag-aaral ka na. Mag-plan ka kung paano mo babalansihin. Huwag naman sanang mag-aaral muna ako, tapos pagka-graduate ko, tsaka na ako magpo-focus sa'yo, Lord. Diba? Gaya ng nabanggit ko kanina, magtatrabaho ka pa, magkakaroon ka pa ng family, diba? Magkakaanak ka pa, magkakaapo ka pa, hindi mauubos yung gagawin mo. Hanggang sa, tsaka kung mag-i-start kang maglingkod kung kailang
mahina na yung tuhod mo, hindi ka na makapanik. 'Di ba? Or worst, mag-start kang maglingkod kapag wala ka na dito. Tumutunog yung drums ng walang tao. Doon ka naglilingkod kung kailang wala ka na. Magsimula ka na ngayon. Amen? Amen. Yeah. Tanong, deserve mo ba ng magandang buhay? Deserve mo ba ng magandang buhay? Yeah. Deserve mo bang matupad yung mga plano mo? Yeah. Deserve mo naman, anak ka kaya ng Diyos, di ba? Kaya naman gusto rin ng Diyos na matupad ang mga plano mo, lalo na kung part siya nito. Pero hindi dahil anak ka ng Diyos at deserve mong matupad yung mga plano mo, iaabot na lang sa'yo basta ng Diyos, di ba? Hindi naman basta-basta iaabot na lang sa'yo. Kailangan mo ding magsumikap, di ba? Kailangan mong kumilos. There is no better time to act on your plans than today. Sabihin sa katabi, magsimula ka na ngayon. Yan. So number 5, malapit na po tayong matapos. Number 5, evaluate and monitor your progress. Yan. Make the necessary adjustments. Again, lahat tayo may plano, di ba? Karamihan sa atin ginagawa naman ng ito, kaya lang, nasan na ba tayo? Nasan ka na ba sa plano mo? Di ba? Mahirap malaman kung nasang banda na tayo, kung gaano na ba tayo kalayo, kung hindi mo naman binabantayan ang progress mo. Di ba? Baka kasi andun ka na pala, hindi mo pa alam. O baka kasi malayo ka pa pala, pero wala ka pang ginagawang adjustments. Diba? Wala ka pang ginagawang hakbang. Things will not always go the way we want it to be. Diba? Diba? Hindi naman porket nagplano tayo ng maayos, ayaw na lahat sa ine-expect natin. That is why we need to evaluate and monitor our progress. Diba? Tignan mo, bantayan mo kung nasaan ka na ba. Diba? This is especially true kapag medyo tagilig na tayo sa plano natin. Diba? Instead of pushing through, anong ginagawa natin pag tagilid na yung plano? Humihinto na lang tayo. We tend to quit na lang kasi nga, ganun din naman Hindi naman matutupad, hindi naman ma-accomplish. Pero mga youth, tandaan nyo, kapag nagplano tayo, hindi lang natin basta gusto matunod yung plano. Nagbibuild din tayo ng disiplina, ng commitment. Diba? Kasi, matutupad, magagawa mo yung plano mo kung may disiplina ka. Alam mo yan sa sarili mo. So, hindi ko na i-elaborate kung paano gagawin. Di ba? O mag-iipon ka, mag-ipon ka. Kung 5 piso isang araw, 5 piso isang araw. Hindi 5 pesos ngayon, wala bukas 10 pesos sa isang araw. Hindi. Sundin mo yung plano mo. Bakit yung disiplina mo ang sinusubok? Di ba? Ikaw na nga lang sa sarili mo, lolokohin mo pa ba yung sarili mo? Hindi. Be disciplined enough na sundan ang ating mga plano. Yan. Pagdating ng 6 months, 7K na lang pala yung kulang mo, good. Diba? Pagdating ng 9 months, biglang bumaba. Diba? Hindi mo na pala marireach yung 20K na plano mo. Ang ginawa mo, tumigil ka na lang. Hindi. I-adjust mo. Kung 9K, sige 15K na lang yung hahabulin ko. Kesa naman wala akong ma-accomplish today. Yan. Mag-adjust. Sabihin sa katabi, i-adjust ang plano. Ayan. Mag-adjust tayo kung feeling natin hindi natin maaabot. Kasi okay lang na nag-fall short tayo kaysa wala tayo nagawa talaga. Diba? Ituloy-tuloy mo lang, huwag kang hihinto. Yan. And number 6, dito na tayo magtapos. Ayan. Walang kwenta lahat ng pinag-usapan natin kung hindi mo gagawin yung number 6. Do everything with God. Yan. Dahil marahil, alam mo naman yung mga ito. Marahil ginawa mo naman lahat ng step from step 1 to step 5, di ba? Lahat ng bagay na nabanggit pero wala pa rin nangyayari. Parang hindi umuusad. Baka kasi may kulang. Baka kasi pinipilit mong gawin mag-isa, di ba? Isama mo ang Diyos sa iyong mga plano. Amen? Pinakapamosong verse, karamihan, favorite ng karamihan, Proverbs chapter 16 verse 3. Commit your work to the Lord and your plans will be established. Ang number 1 na dapat natin gawin para mapasiguradong matutupad ang ating mga plano is ipagkatiwala natin sa Lord. Dahil kahit gaano kaganda ang plano mo,
kung hindi ito ayon sa plano ng Diyos, walang mangyayari. Walang mangyayari dito. Mauuwi lang lahat sa wala. Proverbs chapter 19 verse 21, many are the plans in the mind of man, but it is the purpose of the Lord that will stand. Yan. Kaya naman, una pa lang, hingin na agad natin ang tulong ng Diyos. Diba? Magplano tayo kaagad na naayon sa will ni Lord dahil at the end of the day, if it is the Lord's purpose that will prevail. The purpose of the Lord will stand. At kapag ang plano mo at ang plano ng Diyos nag-meet, sigurado, ito'y mangyayari at magaganap all for the glory of God. Amen? Amen. Yeah. At dahil sigurado ka na gusto din ng Diyos ang plano mo, sigurado tayo, magagawa mo ito. Kailangan mo na lang lakaran ang plano mo. Paano lalakaran ang plano? Lakaran natin kasama ang Diyos. Amen? Proverbs chapter 16 verse 9, yan, the heart of the man plans his way, but the Lord establishes his step. Yan. Let the Lord establish your steps. Diba? Maganda yung plano mo, pero hindi ito mangyayari, hindi ito magaganap kung hindi mo kasama ang Diyos. Diba? Kaya naman ang prayer natin, kagaya ng prayer ng salmista, last verse na po, Psalms chapter 20 verse 4, may He grant you your heart's desire and fulfill all your plans. Yan. Let me end with this. Diba? Kaya feeling natin hindi ka umuusad kasi wala kang nakikitang progress. Again, hindi yan overnight. Diba? Sabihin mo nga sa katabi mo, ito yung gawin mo appreciate small things. Feeling natin, walang nangyayari sa atin. Hindi kasi natin pinapansin yung mga maliliit na bagay. Bakit? Sabi ko nga kanina, ang time ng youth is a sensitive time. Ang daming nangyayari, di ba? And we are fighting big battles. Dahil malaki yung laban natin, nag-e-expect din tayong ng mga malaking victory. Kaya tuloy, yung mga maliliit na bagay, hindi natin na-appreciate, di ba? I-appreciate mo naman yung sarili mo. I-appreciate mo yung mga nagagawa mong magandang bagay. Di ba? Second sem na, nandiyan ka pa rin. Di ba? 27 ka na, 26 ka na, nandyan ka pa rin, naglilingkod kay Lord. Di ba? Alam nyo kasi, ang problema sa atin, we are too harsh on ourselves. Sobra tayo sa sarili natin. We beat ourselves up sa mga bagay na papalampasin naman natin kapag ibang tao yung gumawa. Tama ba? Ganun tayo karaniwan eh. Kapag ibang tao yung gumawa, okay lang. Pero pagka ikaw ginawa mo, galit na galit ka sa sarili mo. Huwag ganun. Mahalin mo naman ang sarili mo. Diba? Appreciate yourself. Don't be too harsh on yourself. Tama? Sige. You are doing great. Sabihin sa sarili mo, you are doing great. Sa katabi mo naman, ipaalala mo, you are doing great. Yan. Ituloy mo lang. Diba? Hindi madali, pero kakayanin natin kasama ang Diyos. Diba? Sige nga, pwede bang anyayahan ang lahat na tumayo at pumikit? Yan. Gusto ko lang ulitin itong huling linya na binanggit ko. Sige, pwede ba tayong pumikit? Hawakan natin, ilagay natin ating kamay sa ating dibdib. Yung kanang kamay sa kaliwang dibdib. Yeah. Ilagay natin ang ating kamay sa ating dibdib. Tapos, sabihin mo sa sarili mo to and mean it. Sabihin mo to sa sarili mo. Ituloy mo lang. Yes, hindi madali. But you're doing great. Proud ako sa'yo. Kakayanin natin to kasama ang Diyos. I hope and I pray nang sinabi mo yan sa sarili mo, you mean that. I-appreciate mo yung sarili mo. Madami kang ginagawa, madami kang gawain, madami ka pang gagawin, pero madami ka nang nagawa. Diba? Kagaya ng lagi nating naririnig, malayo pa, pero malayo na. Malayo ka na. Tignan mo lang yung mga progress mo sa buhay. Diba? And
wag na wag mong i-invalidate yung mga maliliit na achievements mo sa buhay. And lagi mong tatandaan, hindi mo yan ginawang mag-isa. Hindi ka lumalaban ng mag-isa. Nagawa mo yan dahil kasama mo ang Diyos. At magagawa mo yan dahil kasama mo ang Diyos. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. So this year, 2025, let us reach new horizons with God. Magplano tayo ng mabuti. Gawin nating realistic, di ba? Actionan natin yung plano natin. Gawin natin lahat kasama ang Diyos na buhay. Di ba? And sa plano natin, isama natin ang Diyos. Una pa lang, isama na natin para hindi ito madederail. Ito yung mangyayari at magaganap dahil plano ito ng Diyos para sa atin. Kaya mga kapatid, as we move forward in this year 2025, dalangin ko na lahat tayo, we will all reach new horizons kasama ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito na pinagkaloob niyo sa amin para makapag-aral ng iyong banal na salita, Panginoon. Lord God, maraming salamat po sa buhay ng bawat isa na narito, nagbigay ng oras, Panginoon, nag-effort na bumiyahe para maka-attend sa aming 5th Inter-Youth Fellowship, New Horizons, Youth on the Rise. Maraming salamat po sa kanilang mga buhay. Maraming salamat po sa kanilang mga pagpapagal sa iyong ministry, Panginoon. Maraming salamat din po sa iyong mga salita at sa iyong mga paalala na aming napakinggan, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na tumimo ito sa pinakamatabang bahagi ng aming puso, magsilbing kalakasan namin, Panginoon. And dalangin namin, Panginoon, na magamit namin itong mga napag-aralan namin para po makaabot kami ng new horizons, Panginoon. Kasama ka ngayong 2025, Panginoon. Lord God, maraming salamat sa buhay ng bawat isa na dito, Panginoon. Alam ko, Panginoon, alam niyo po ang desires ng mga puso nila. Alam niyo po ang mga plano nila, Panginoon. And alam ko, Panginoon, kasama ka naman, Panginoon, sa kanilang mga plano, Panginoon. Kaya, Panginoon, narito ang aming mga youth ng Rise Youth Ministry, Panginoon. Sama-sama na nanalangin, Panginoon. Patuloy na iabot niyo po sa kanila lahat ng kanilang mga pangailangan, Panginoon. Patuloy na hayaan niyo pong ma-unfold ang miracle niyo sa kanilang mga buhay, Panginoon, at maabot nila, magawa nila ang kanilang mga pinaplano ng kasama ka, Panginoon. Lord God, bless them, Panginoon, financially, physically, emotionally, and spiritually, Panginoon. Bigyan niyo po silang emotional toughness, Panginoon, na harapin lahat ng hamon ng buhay kasama ka, Panginoon. Let them always be reminded, Panginoon, na lagi ka naming kasama, ano man ang mangyari sa aming mga buhay, Panginoon. Let us be reminded, Panginoon, na ano man battles namin, ano man pinagdaraanan namin, kumikilos ka, Panginoon, sa aming mabuhay. And tulungan niyo po kami, Panginoon, na makausad kasama kayo, Panginoon. Tulungan niyo po kaming i-let go na yung mga past, Panginoon, and mag-look forward kami sa inyong mga napakagandang plano para sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, makakaupo na po ang lahat. And before I end, i-recap ko lang po, yan. Ang ating Macarius Challenge po, yan. Ayan, recap lang po natin. Practical ways to reach new horizons. Do everything with God. So yung number 1, dugtungan lang natin. Plan properly with God. Number 2, act on your plans with God. Number 3, set realistic goals with God. Number 4, start today with God. Number 5, evaluate and monitor your progress with God. Number 6, do everything with God. Paano anumang hamon ng buhay, pasado tayo. Yan. And ang ating Macarius Challenge po, tandaan niyo po ito, rise up, move forward, and new horizons with God. Stay super blessed in Christ. We are Macarius. To God be the glory.